Pag-usapan natin ngayon ang pinakabagong hamon ni BP Sara. Hamon niya sa taong bayan. Ito sa balita, December 11. So, ngayon, kalalabas lang. Title is, BP Sara, may hamon sa taong bayan. Gusto nyo ba ng Vice President Martin Romualdez? Nagpapaalam na siya na aalis sa pwesto at si Speaker Martin Romualdez ang papalit sa kanya. Yan ang title, BP Sara, may hamon sa taong bayan. Gusto nyo ba ng Vice President Martin Romualdez? So ito, tila may hamon si Vice President Sara Duterte sa taong bayan hinggil sa pagdidesisyon daw ng mga Pilipino sa pagkakaroon ng pangalawang Pangulo ng Pilipinas. So, nagkaroon ng press briefing ang Vice Presidente. Hindi ko pa napanood So, sa press briefing, muli niyang iginiit na totoong interest daw ni House Speaker Martin Romualdez na magkaroon ng mas mataas na posisyon sa gobyerno. Okay? Ito ang exact statement ng Vice Presidente. This is personal knowledge. Kasi narinig ko talaga. Kaya I was there. So, kaya alam ko sa simula pa lang narinig ko yun, sabi ni BP Sara. Gusto ng Speaker of the House na magkaroon ng mas mataas na posisyon. Okay. Dagdag pa ni BP Sara, wala naman daw kaso para kay BP ang naturang umano'y ambisyon ng House Speaker. Ngunit, hindi niya nagustuhan na inaatake nito ang kanyang opisina. Yan na, yung paninira. Di ba, ang hearing. Hearing ng Kamara na puros nakasentro sa Office of the Vice President. Okay. Sabi pa ng Vice Presidente, wala naman sa akin yun. Kasi lahat naman pwedeng tumakbong presidente Ang hindi ko lang ina-expect yung gagamitin mo ang buong gobyerno para siraan yung isang tao. Yan ang pahayag ng Vice Presidente. Okay, kaugnay dito, may hamon si BP Sara sa taong bayan kung handa raw ba ito na maging Vice President si House Speaker Romualdez. Yan. So, taong bayan ang magdidesisyon. Ito ang kanyang exact word. Kailangan ng magdesisyon ng taong bayan. Gusto nyo ba ng Vice President Martin Romualdez? Yun na. Yan ang tanong. Kasi hindi yan naman talaga yung plano niya. And so, kailangan mag-decide ng taong bayan. If you want somebody sitting there na hindi nyo naman binoto. Papayag pa kayo? 32 million Filipinos na bumoto kay BP Sara. Payag pa kayo? Vice President Martin Romualdez. Okay, so papanoorin ko pa mamaya yung sabing press con. May nagpadala sa akin. Salamat Chris Torres, mga kaibigan kong researcher. Okay, again, bahalang taong bayan. So, comment nyo. Gusto nyo ba Vice President Martin Romualdez? Tingnan natin kung ano ang mangyayari sa impeachment complaint. Kasi up to now, nakakapagtaka,
hindi pa na-transmit o na-forward ang dalawang impeachment complaint mula sa Office of the Secretary General ng House of Representatives papunta sa Speaker, Office of the Speaker of the House. Dapat sana, pag tanggap ng dalawang impeachment complaint, pinasa na kagad. Wala pa eh. Doon ako nagtataka. Ang paliwanag lang ng Secretary General ng House is hinihintay pa daw nila yung pangatlo. Ang problema, sinasabi ng karamihan is gahol na ang panahon. Bakit hihintayin mo pa? Bakit kailangan ng tatlong complaint? Kailangan dalawa na nga yan eh. So, bakit hindi pa i-transmit? Ano kaya? Pumayag na ba ang House leadership doon sa opinion o doon sa hiling ng Pangulo na huwag nang ituloy ang impeachment? Yan lang ang isang nakikita kong dahilan bakit hindi pa na-transmit. Baka yun ang naging kasunduan doon sa fellowship dinner sa Malacanang kasi nag-present ang mga kongresista ng manifesto of support sa presidente na all-out support sila sa liderato ng presidente. So, paano nila ipakita ang all-out support? Baka ito na, yung impeachment. Hindi nila mapigilan yung mga civil society groups, private individuals na mag-file ng impeachment complaint. Lalo na yung mga makakaliwa. Makabayan Black, Akbayan, galit talaga sila kay BP Sara kasi si BP Sara talagang palaban. Ayaw niya yung mga makakaliwa. Anong statement ni BP Sara? Pulbusin yan, ang mga terorista yan, pulbusin, sabi niya. So, understandable yung nag-file sila. So, tinanggap. O ngayon, kung pinakinggan na ng House leadership ang hiling ng Pangulo na huwag nang ituloy, baka dyan pa lang sa Kamara, hindi na uusad. I-declare ng, hindi nila aksyonan. Kasi within 60 days, pag hindi inaksyonan yan, wala na yan. Or, pag deliberate sa Committee on Justice, i-declare na lacking in substance, insufficient in form. Dalawa kasi yan, yung form and substance. So, sana ganon ang pwedeng mangyari. Bakit Or, ito ang matindi. Baka naman sa ibang rota yung direct. Baka sa ngayon, meron ng resolution na prepare at kumakalap na lang sila ng signature ng 103 congressmen. Okay? So,